Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong article o opinion ni ex-Senator Francisco Tatad sa nangyayari sa impeachment ni BP Sara. Ito, sa Manila Times na article, title ng opinion is The Senate and its Discontents, First Things First by Francisco S. Tatad, June 16. So, ngayon lang. Basahin ko lang first paragraph ha. Despite the live TV news reporting from the Senate, we have not gained a firm grasp of the exact status of Vice President Sara Duterte's Senate impeachment trial. I am a former senator who served as Senate Majority Leader to 6 Senate presidents, and I cannot say I have a better understanding of what is going on. So, in short, na sa Bisaya, nalibog. Kailang, don't get me wrong kasi iba ang libog sa Tagalog. Nako-confuse si ex-Senator Tatad. By the way, isa si Senator Tatad sa mga hinangan ko. Ito yung mga my class na mga senador. Kaya hangang-hanga ko dito kay ex-Senator Tatad. So hindi niya naintindihan. So dito sa kanyang column, sinamarize lang niya na na-impeach si BP Sara February 5, na-schedule yung presentation ng articles of impeachment June 2. Tapos mamaya kinansel, ginawang June 11. And then, yun na nga, yung drama na nangyari, kailan ba yun? Nung June 10, biglang nagkainitan, motion, and then return to sender. Yun ang hindi niya naiintindihan. First time daw yung nangyari na return to sender. So, yan ang malaking issue ngayon. Bakit pa binalik? So marami nagsasabi unconstitutional daw yun. Kung si Senator-elect Tito Soto ang papakinggan natin, it is flawed. Maling-mali daw. So, ito ngayon, yung mga tirada ni Senator-elect Soto, marami namang bumabati ko sa kanya na nagmamagaling daw. Kasi may nabasa kong article, nakalimutan ko na sino yung sumulat. Mismo si ex-Supreme Court Justice Adolf Ascuna ang nagsasabi na allowed daw yun. Pwede daw yun. Although first time nangyari, but it is allowed. Total, hindi naman na-dismiss ang impeachment case. Tuloy pa rin ang impeachment case. Ano lang daw yun, yung pag-return to sender, it's just a mechanism process para ma-ensure ang crossover ng impeachment from 19th Congress to 20th Congress. Yun ang paliwanag ni ex-Supreme Court Justice Adolf Ascuna na yun, naiintindihan ko yun. Kung ako yung tatanungin, naiintindihan ko na. Kaya ito pinapaliwanag ko kasi baka naguguluhan kayo. Tuloy na tuloy ang impeachment trial. Kaya lang itong 19th Congress wala na. Nag-end na, nag-adjourn na sila. So tuloy, depende na sa House of Representatives yung mga prosecutors kung aksyonan nila o sundin nila yung order ng korte. Kasi sa ngayon, wala pa silang isinasubmit na compliance sa order. Kaya nagbabala ang impeachment court through their spokesperson, Attorney Tungol, baka pwede silang i-cite in contempt. Kaya, ang lahat nito is may pagpapatuloy na natin sa 20th Congress. Kailan ba mag-open? July. Katapusan natin ng July. I think after the sona ng Pangulo. After ng Pangulo, after that, yun, tuloy na. So, yan, balitaktakan na naman yan sa 28th Congress dahil bago ng mga miyembro eh. Ang unang tatanungin dyan, jurisdiction.
Meron bang jurisdiction ang 20th Congress doon sa impeachment? Yan ang malaking debate. Pagbobotohan pa yan. Narinig ko si Attorney Makalintal, isang magaling na abogado. Ang nakikita niya, ang mga defense lawyers ni BP Sara, i-question ngayon na walang jurisdiction. So pagbobotohan ngayon ng members ng 20th Congress, yung mga senator judges na, pagbobotohan nila kung may jurisdiction ba o wala ang 20th Congress. So depende na sa boto. Itong back to sender, boto 18-5, super majority. So tingnan natin, malaking desisyon na gagawin ng 28th Congress kung majority 13 plus patas magboto na no jurisdiction, ibig sabihin patay na ang dead, wala nang bloodbath. Kailan kung sabi ng majority 13 plus may jurisdiction ang Congress ng Senate nito, di tuloy. So ganon po ang naintindihan ko sa impeachment case ni BP Sara. Kasi nga, na-serve na yung summon eh. So mapipilitan na ngayon ang kampo ni BP Sara sasagot doon sa summon in 10 days. After that, sasagot din ang prosecution. Sasagot. So yung mga sagutan na yan, balitaktakan, 20th Congress na ang mag-handle. Kaya lang, i-resolve muna nila yung jurisdiction issue. Parang kay Tatay Digong din, yun ang unang motion or petition ba ng company PRRD na wala nang jurisdiction ang ICC sa kaso ni Tatay Digong. So yun ang hinihintay nating i-decide ng korte. So, meantime, mapang wala pa yung decision na yon, may another petition na palalayain nyo muna si Tatay Digong interim release habang hinihintay yung decision ng jurisdiction. So, ganoon lang yan. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para naman ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng Talandig or makapagpatayo ng bagong bahay yung walang bahay na nakikitira lang sa mga magulang nila. So, panoorin ninyo ang video na ito. Paglista, pwede. Ay, bayog pa awit yan dahil sila sa bahay. Yan may tatunod ko sa... Muralis ka tanda. Sis, ang kunti yung pagkakaas. Arnold Claudia. Sino ang di ay? Muna ni ang ipambugkos sa ngayero ngatag sa mga tao. So, dagan dito sila kay Lubinta Kabalay ang tabangan og yero. Sige, kuwan yan. Saktong ko na di ka, laliman, sis. Sana nang kanil, Kol, iba ko. Ito sa tag-iya. Para hari ka, kuan. Kusog-kusog gid ang ulan. Mabasa man natin sa alin din maran. Daw pa lang ista. Masih dari daw sila.
Hari inutik pa kayo sa payong budya para tagap. Trinidad. Nakon. Trinidad na sini. Dimana ang guna.